So good day everyone! So our topic for today is about bash scripting. So before tayo mag-start, so let me introduce myself first. So I am Francesca Claire Lopez and kasama ko si Seiji Pascual and then si Julius Cesar San Juan. So now, without further ado, tara na mag-start. So first, let's define our learning objectives for today. So ang learning objective natin is at the end of this lesson, you should be able to, number 1, define systems automation and scripting. Pangalawa, explain the role of service control manager, task scheduler, and then system. And then demonstrate automation using task scheduler and bash scripting. And then the last one is develop automation solutions using bash scripts and system configuration. So now, pumunta na tayo sa pinaka-topic natin. So ano nga ba yung bash? So when we say bash kasi, it is actually stands for Board Against Shell. So isa siyang command line interpreter o mas kilala bilang shell ng mga Unix-based system tulad ng mga Linux and Mac OS. So basically, ito yung programa na nagbabasa at nag-execute ng mga command na tinatype natin sa terminal. So ginawa siya ni Brian Fox para sa GNU project at nauna siyang nirelease noong 1989. So yung purpose talaga ng bash is para maging free at improve yung mga naunang version ng shell, which is yung tinatawag natin na Bourne shell or yung SH. So hanggang ngayon, yung bash is default shell pa din siya sa karamihan sa Linux distribution at saka yung naunang or yung lumang version ng Mac OS before dumating yung Mac OS Catalina. So ibig sabihin, kapag inopen natin yung mga system na yon, ang ginagamit pa rin natin is bash. So next is punta na tayo. So what is bash scripting? So mahaba to, pero i-explain ko na lang siya. So pag sinabi kasi nating bash scripting, so isa siyang powerful tool na ginagamit para mag-automate ng task. So pagtandaan natin, kapag sinabing bash scripting, ang pinaka-purpose talaga niya is para mag-automate ng mga task. So yung bash scripting nga is in simple terms, siya ay yung text file na may sequence of command na binabasa siya at ine-execute ng system line by line gamit yung bash shell. So yung maganda sa bash scripting is pwede mo siyang i-save yung command sa isang script. So para mare-reuse mo na lang siya at hindi mo siya kailangan na i-type manually or paulit-ulit. Tapos halimbawa doon, kapag lagi kang nagba-backup ng mga files o kaya naman nag-i-install ng updates, is isang command na lang yung gagamitin mo or tapos ipapagawa mo na siya, then tapos na yun agad. So isa pa doon is dahil sa bash scripting, napapadali yung mga repetitive tasks gaya ng mga file management, system monitoring, software installation, at saka yung database backups. So bukod pa doon is yung bash scripting din is naging foundation siya ng mga server management, automation deployment, pag-handle ng mga logs, integration ng iba't ibang software components. So meaning, napaka-useful ng bash, especially sa mga system administrators and then developers. So in short, yung bash scripting is tinutulungan tayo para makapag-save ng time, reduce ng errors, and minimage na yung workflow natin is mas more efficient. So, punta naman tayo ngayon sa bakit nga ba magandang gamitin si bash scripting. So, una doon is dahil sa automation. Di ba sinabi ko na kanina na yung bash scripting is, ang purpose talaga niya is para makapag-automate ng mga tasks. So, pag sabi natin automation, meaning hindi mo na kailangan na paulit-ulit na mag-type na mahahabang command. So, instead, ang ginagawa niyan is automatic na siyang ginagawa ng system. So, halimbawa nun, so, imbis na mag-mano-mano mong i-run yung isang script araw-araw or isang command, pwede mo na lang siyang ipa-automate, tas gagawin na yon ng computer. So, the next one is efficiency. So, dahil nga,
automated na siya, so nakakatipid tayo ng oras. Lalo na sa mga daily administrative tasks. So hindi mo na siya kailangan gawin isa-isa. So mas napapadali and mas nagiging productive yung trabaho. The next one is error reduction. So dahil nga automated na, so mas nababawasan or mas nalilesen yung pagkakaroon ng error. Kasi consistent na yung pag-execute. So ibig sabihin, pare-pareho yung magiging result kapag nirarun mo yung isang script or command. The next one is yung tinatawag natin na system management. So when we say system management, sa automation kasi is mas napadali niya yung pagmamanage ng system. Kasi included dito yung pag-handle ng files, pag-monitor, paggagawa ng mga backups, and etc. Tapos, hindi mo na siya kailangan nabantayan kasi nga automatic na siyang ginagawa ng computer. And then, the next one is yung tinatawag natin na deployment. So, when we say deployment is, eto naman yung malaking tulong yung automation sa deployment kasi kaya nito na automatic na mag-install, mag-start, mag-manage ng applications. So, halimbawa, kung may bago kang app or system, tapos ipapagawa mo na lang siya sa computer. Tapos, hindi mo na kailangan sumunod sa mga mano-manong steps. So, hindi mo na siya kailangan gawin. And then, the last one is yung integration. So, eto yung mga nagko-connect ng mga different software applications. So, para bang nagtutulungan dito yung mga system para mas maging smooth yung isang system. So, the next one is yung condition na ginagamit natin sa bash scripting. Ito, additional lang to. Tapos, alam na natin to, yung mga condition na to. Yung if else, if elif, tsaka else. And then, yung susunod is yung loops na ginagamit natin sa bash scripting, yung while loop, for loop, and case statements. So now, pupunta na tayo sa project directory. So nakikita na dyan yung OPT chat app. So pag sinabi natin OPT chat app, ito yung directory wherein yung all important files and dependency of the chat application are stored. So meaning, in simple terms, ito yung main folder ng system kung saan nakalagay lahat ng kailangan para gumana yung isang app. So like ito yung source code, libraries, configuration files, at tapos dito rin tayo nag-a-update pag need yun gawin. And then, sa susunod is makikita natin dyan yung server.js. So, ayan, yung server.js, meaning siya yung nag-act as back-end server. So, eto yung siya yung nagmamanage ng mga WebSocket connections. Siya din yung nag-handle ng mga messages papunta sa client. So, meaning siya yung nag-handle ng communication. So, when we say index.html naman, so, ayan, yung index.html is eto yung nagsaserve as the client-side interface. So, meaning eto yung ginagawa and yung ginagamit ng isang user. So, dito tayo kumo-connect sa server, dito nagsasend ng mga messages, and nagdi-display siya ng mga chat updates in real time. So, basically, kapag sinabi nating server.js, eto yung brain. Pag sinabi naman natin index.html, eto naman yung client, eto yung face. So, yun lang. Ngayon, nandito naman tayo sa pag-install ng Node.js sa application natin, yung bash script natin. Ayan. Mamaya ipapakita natin kung paano gawin itong mga step na ito. Sa sudo app, sa update, ang ginagawa niyan, tinitingnan niya kung appropriate yung update ng file. Yung mga package doon. Ayan. Sa namang sudo app install -y node.js npm para naman ma-install natin yung node.js natin. Saka yung npm. Ito naman para yung mahabang link na to para sa may latest lagi. Ito kasing default, itong default na sudo app install -y node.js npm. Minsan na hindi latest yung binibigay niya lalo ng Node.js. Tapos pupunta tayo sa
pagkayari niyan, i-install na natin yung npm external builder 2. Tapos yan, maging ready na siya para sa susunod na step na like demonstrate ka sa inyo. Pabukas yung ating virtual machine. Ayan po. Para dahil nasa pupuntahan natin yan chat, mahirap kong gamitin Ubuntu. Itong chat, pupuntahan chat sa loob na kailangan niya ng parang administration na permission parang sa Windows, pero sa mga Linux root yung tawag para ma-access natin yung root. Gawin natin sudo --r. Yan, saan natin password ng user natin. Ayan, may root na tayo nakapakita dyan. Root at pangalan ng user. Yan, gawin natin yung step. Sudo apt update. Gawin lang at sudo. Yan, masisimulan niyo yung paghahanap yung mga so compare niya sa mga package na yun. Rin. Third naman yan ito. Sudo apt install -y node.js npm. Ito muna gagawin natin kasi nga pag itong option natin ginawa natin, wala pang curl tong yung system ko na to. Install pa tayo. Kaya gamitin muna natin yun. Install. Already US version na. Install mo kasi yan kahapon. Ito na tayo, ang PM install extract schedule. Ang gagawin na ito, lalagyan mo yung external builder. Ang mangyayari sa pagyari mo, lalabas itong node module. Pagyari itong payment solid node builder. Ang gagawin mo. Ito kasi simula niyan. Wala pang messages na pa-ready ko natin na laging kong galaw. So after ma-explain or ma-discuss ni Julius yung pag-install ng Node.js, atin namang i-set up ang chat application to start at system startup. So hindi ko na masyadong explain yung mga nasa slides na ito dahil i-execute naman natin to or gagawin naman natin ito mamaya. So dito is ipapakita lang natin kung paano natin gagawing auto-start ang chat application kapag nag-boot ang Linux. So ginagamit natin yung systemd, isang tool sa Linux para i-handle or nag-handle siya ng services. So we create service file na para alam ng system kung paano i-run ang server.js automatically. So next. So dito naman is nag-create lamang tayo ng bash script na ang pangalan ay setup
underscore chatup underscore service.sh sa folder na, or ilalagay natin sa folder na OPT chatup. So, this script will contain all the commands needed to create and configure the service file. So, dito, gagamit tayo ng gedit na command para i-edit yung bash script natin. So, punta na tayo sa Linux environment or sa virtual machine. Yan. So, open natin yung terminal. Yan. So, ilocate natin dun sa project directory natin. Project directory natin dito. Yan. Then, paste natin dito sa terminal. So, dito is irarun na natin yung command na gedit. Setup chatup service.sh. Yan. Dito is ipe-paste naman natin yung script natin. So, nandito siya sa ating notes. Yan. Paste natin. Then, save. So, para makita natin yung script natin, kung na-save na siya dun sa project directory natin, so, tingnan natin sa files natin or file directory natin. So, andito na siya. So, after nun is pumunta naman na tayo sa virtual or sa Visual Studio. Yan. Yan. So, dito is irarun naman natin yung command na sudo nano. Yung sudo is means ito yung run as administrator sa Linux environment. So, paste natin. So, tingnan natin yung path neto. So, tama naman yung path niya. Nasa home. CGOPT chat services. So, tama naman siya. So, Control O for write out, enter, and Control X for exit. So, after nun, is irara naman natin yung command na chmod. Yung chmod is parang ito yung command para gumana ang script. Kailangan muna natin siyang bigyan ng permission. So, next. Yan. So, may permission na tayo. After nun, i-run naman natin yung sudo setup. Ito. Paste natin. Yan. So, nag-run siya. So, i-run naman natin yung sudo systemctl status chatup. So, dinidisplay na to yung status and logs of the service. Paste. So, ayan, nag-run siya. So, after nun is, i-run naman natin yung node server.js natin. So, gumagana na yung ating server.
So, i-run naman natin ito sa ating browser. Copy natin. Then, punta tayo sa browser. Paste natin. Then, gawa tayo ng user. Ako. Then, yan. Then, gawa pa ulit tayo ng isang, or bago tayo gumawa ng isa pang user, meron nakalagay dito na failed to load chat history. So, gawin na, i-fix natin yung failed na yan kasi hindi magsisave lahat ng mga message natin sa browser or dyan sa chat app na yan. Kapag in-next natin yung browser is mawawala yung chat history na yan or yung mga chat natin. So, punta tayo sa index.html. Baguhin natin yung sa load history. Ito, yung chat log. Baguhin natin siya na ito. Chat log sucks modified .xml. Ito yon sa messages. Then save. Tapos punta ulit tayo sa browser natin. Then reload natin. So nawala yung failed to load yun. So gawa tayo ng other user. Gawin natin clear. So mag-message tayo. Nakikita ba sa ating hello? So nag-send siya. So nakita dun sa other user. So gawa ulit tayo ng iba pang user. Gawin natin Julius. So ayun, meron din siya. So try natin mag-message din. So ayan, may message. So gumagana yung ating chat applications. So tignan din natin sa ating XML kung nasi-save yung ating mga message. So andito siya. So nasi-save siya or na-save siya sa ating XML. So doon nangyayari ang ating discussion. So thank you for listening sa aming presentation. Thank you.